Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Hati ang pananaw ng mga legal authorities patungkol sa posibleng online voting at paglalagay ng teleconference para sa paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mainit na pinag-uusapan kung papayagan ito ng Senado lalo na sa mga senator judge na hindi makakasipot sa trial. Ayon kay Attorney Adonis V. Gabriel ng San Beda University College of Law, may resolusyon na isinusulong upang pahintulutan ang online voting. Dagdag pa niya, isang internal rule ang botohan kaya ang Senado lamang ang may kapangyarihang magdesisyon ukol sa modality ng gagawing pagdinig. Base po sa mga media reports, meron pong resolution na inihain sa Senado na i-allow ang online voting or participation sa impeachment trial. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So, since ito ay isang internal rule, ang magdidesisyon po kung pwede o hindi ay ang Senado. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing or online. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, sikop sa bypass operation ang usa ka 18 anyos nga individual nga gituang nalambigit sa transaksyon sa iligal nga droga sa Barangay Maa, Davao City niadtong Mayo 17 ning tuiga. Gilang dinakpan nga si alias Winwin, residente sa Purok 8, Barangay 19-B. Sa operasyon na recover sa kapulisan ang mga pakete sa gidudahang marijuana ug shabu. Bypass money, usa ka .38 revolver, 2 ka live ammunition, usa ka cellphone ug ban pang personal nga gamit. Giban na moabot sa kapin 55,000 pesos ang kantidad sa mga nakumpiskang illegal nga droga. Nakatakda kining mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug sa Republic Act No. 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Subay niini, subling nagpahimangno ang DCPO sa publiko nga likayan ang paglambigit sa kaugalingon sa iligal nga droga sanglit magpadayon pa ang mga anti-drug operation sa kapulisan sa Davao City. Nagmalampuson ang duha ka mga operasyon batok smuggling pinaagi sa joint operation sa Western Mindanao Naval Command ug uban pang mga law enforcement units. Ang unang operasyon ay hitabo niadtong Mayo 13 ning tuiga di inaharang ang usa ka motorbangka atol sa Maritime Patrol nga dunay kargang 2,519 ka mga master cases sa smuggled cigarettes. Walay napakita nga legal nga dokumento ug permit ang kapitan ug ang mga crew niini. Samtang niadtong Mayo 15 nadakpan sab ang lain usa pa ka motorbangka nga dunay dalang kapin 1,400 ka mga master cases sa undocumented cigarettes nga gikan sa Tawi-Tawi. Mukantidad sa kapin 500 million pesos ang nasakmit ng mga iligal nga sigarilyo. Ang tanang dinakpan mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 12022 ug uban pang balaod batok sa illegal importation. Sumala sa Philippine Navy, padayon nilang palikunon ang seguridad sa maritime borders aron nga mapugnan ang economic sabotage ug pagsulod sa illegal nga mga produkto pinagi sa pagpaligon sa southern backdoor sa nasod. Ug mukadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Dagang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media accounts at PTVPH. Ako si Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.